Magandang araw mga kabataan, mga OFWs at lahat ng nagmamahal sa bayan. Medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nagpo-political insights. Siyempre busy po sa trabaho. Pero welcome back sa ating channel. Ha? Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon may bomba tayong pag-uusapan na hindi pwedeng baliwalain. May cover up ba? Yan ang tanong na binato ni Senador Rodante Marcoleta, ang ating bayani dyan sa Senado, kay Senador Panfilo Ping Lacson sa Senado nitong March 2026. Ay kaya pala hindi na nanalo si Ping Lacson bilang Pangulo ng Pilipinas 2 beses na, kaya nga ganito, no? Ay nako, nitong March 2026, multi-billion, halos trillion peso flood control projects na dapat nagtatanggal ng baha sa bansa natin, pero nagiging breeding ground ng korupsyon, ghost projects, kickbacks, luxury cars sa mga contractors. Tapos biglang tahimik. Ngayon, sisirain natin ito fact by fact. Walang preno, walang bias para sa inyo na gusto ng totoong pagbabago. Hindi yung puro drama lang, ha? Manatili kayo hanggang dulo kasi may twist. Let's go! Una, paalala lang ha, ang flood control probe na ito nagsimula pa noong 2025, Senate Blue Ribbon Committee, dating pinamumunuan ni Marcoleta, ngayon kay Lacson. Ano ba ang laman? Ayon sa mga hearings, mga proyektong milyong-milyong piso pero wala sa lugar. Ghost projects, parang multo, pera lang ang nakikita, hindi ang flood control infrastructure. Contractors like Diskaya family, binabanggit na may 31 billion pesos contracts, luxury lifestyle habang buwabahas ang Pilipinas. Mga bagmen daw, ex-marines pa na nagkukwento ng kickbacks kay dating Congressman Saldico at involved umano ang mataas na opisyal sa DPWH at politiko. Question, bakit 8 buwan na walang committee report? Yan ang binatikos ni Marcoleta. 8 buwan mula noong nagsalita si Bongbong Marcos. Okay, sa privilege speech niya nitong March 10 to 11, 2026, sinabi ni Marcoleta, ginagamit ni Lacson ang pwesto niya bilang BRC chair para i-block ang katotohanan at i-shield ang mga makapangyarihang kaalyado. Hindi daw inimbita ang key witnesses like si Romualdez o yung 18 ex-marines. Bakit? May pinoprotektahan ka ba? Yan. Kung malinis ang probe, bakit allergic sa criticism? Boom, no? Parang sinabi niyang, huwag kayong magmalinis kung may mancha pa rin. Sa isang democratic republic, ang oversight ng Senado dapat transparent. Delay plus selective summoning equals red flag for impartiality. Marcoleta pushes minority report para ma-expose agad. Lacson bilang chair, may power mag-decide kung sino iimbita. Pero ayon kay Marcoleta, 7 buwan, walang report Doubt sa credibility ng witnesses, ex-soldiers without consulting others, partial report lang, hindi signed ng lahat. May cover up ba? Shielding some politikos. Imagine niyo, may exam kayo, pero yung prof hindi pinapasa yung test papers ng mga favorite niya. Tapos sinasabi, walang cheating. Obvious naman, di ba? Sa hearings, may testimony ng ghost project sa Bulacan. Pero biglang key names hindi tinatawag. Bakit? Para hindi malink sa higher-ups. Okay, Marcoleta points to possible protection of former Speaker Martin Romualdez or others links sa insertion sa budget. Diskaya couple, binabanggit na may special treatment dati. Lacson counters na si Marcoleta daw, protective sa kanila. Pero bakit si Marcoleta ang nagtutulak mag-imbestiga ng todo? Kung si Lacson talaga ang crusader laban sa korupsyon, as he claims, bakit hindi i-push ang full exposure? Bakit pa magalit sa criticism? Para sa mga OFWs, yung pera ninyo, taxes ninyo, napupunta sa flood control na hindi natatapos. Bumabaha pa rin ang probinsya nyo, tapos may luxury cars ang mga contractors. Hindi patas yan, mga kaibigan. Lacson, sa privilege speech niya, tinawag na obsessed si Marcoleta, personal attacks daw. May link pa kay China daw, side issue. Accuse Marcoleta of defending Discayas. Pero
Kung obses si Marcoleta sa katotohanan, ano ba tawag sa pag-iwas sa questions? Defensive mode activated. Lacson na strong sa anti-corruption image. Pero dito parang may conflict of interest. As chair, dapat siya mag-lead sa transparency, hindi mag-defend. Okay, mga kababayan ha? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. 20,000 subscribers na po tayo ha. Mag-21,000 subscribers. Maraming salamat po. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Hit that join button para tuloy ang exposés like this. Okay, mga kababayan, bago tayo mag-conclude, mag-dive pa tayo deeper. Kasi yung issue na ito, hindi lang personal spot ni na Senador Marcoleta at Senador Lacson. Ito'y tungkol sa tiwala sa ating institusyon, sa pera ng bayan, at sa kinabukasan ng Pilipinas. Bakit daw maniwala tayo na si Marcoleta ang mas may punto rito? Tignan natin ang facts. Walang emosyon lang ha, puro lohika at ebidensya. Una, ang timeline. Probe nagsimula pa noong August 2025, roughly first hearings. Hanggang March 2026, halos 7 hanggang 8 buwan na. Walang final committee report na may pirma ng chairman. Si Lacson mismo sa kanyang privilege speech, sinabi niya na may partial report na na-release pero bakit walang signature niya? Bakit parang draft lang na may watermark OS Marcoleta pa? Parang sinasabi, eto na, pero hindi pa official kasi. Ano yan? Half-baked accountability? O witty take para sa mga kabataan. Imagine niyo nag-group project kayo, tapos yung leader, 7 buwan na, sabi may draft na ako. Ha? Pero hindi pa niya pinipirmahan kasi may kulang pa. Obvious na may ayaw niyang i-finalize. Cover up vibes ba? O baka takot lang sa consequences. Pangalawa, selective summoning. Si Marcoleta paulit-ulit na nagtatanong, bakit hindi inimbitahan ang key witnesses? Yung 18 ex-Marines na nag-testify na nag-deliver sila ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Saldico papunta sa iba't ibang mga opisyales. Bakit hindi sila pinag-hearing ng todo? Si Lacson, sinabi niya na doubtful credibility daw. Pero bakit hindi kinonsulta ang ibang miyembro ng komite bago mag-decide? Bakit hindi binigyan ng chance na mag-cross-examine? Sa isang tunay na investigasyon, lahat ng anggulo dapat tignan. Hindi cherry-pick lang ang convenient truths. Imagine niyo, intellectual angle to ha. Sa rule of law, ang due process ay para sa lahat. Patama sa accused at sa accusers. Kung si Lacson talaga ang Mr. Anti-Corruption, bakit parang double standard? Sa past probes niya, like Pharmally o ibang scandals, mabilis siyang mag-issue ng reports. Bakit dito parang hinintay-hintay? May prinoprotektahan bang mataas na politiko like former Speaker Martin Romualdez o iba pang may mga influence sa budget insertions? Para sa mga OFWs dyan, yung remittances ninyo, bilyong-bilyong napupunta sa taxes na dapat para sa flood control. Pero ano ang nangyari? Bumabaha pa rin sa probinsya ninyo. Sa bahay ng pamilya nyo, yung 31 billion pesos contract sa Diskaya family, luxury cars, lavish lifestyle. Habang kayo nagtatrabaho abroad para makapagpadala ng pera na napupunta sa bulsa ng korap. Hindi ba nakakainit ng ulo? Si Marcoleta kahit controversial siya sa ibang issues, dito consistent siya. Push for full exposure, minority report kung kailangan. Siya nagsabi, kung hindi kayo magre-report, ako magre-release ng katotohanan. Ano ang susunod? May posibilidad na mag-file si Marcoleta ng sariling minority report o mag-push ng privilege motion para i-compel ang committee. At kung manahimik tayo, mananalo ang culture ng impunity. Pero kung magsasalita tayo, share, comment, magtanong sa social media, pwede nating pilitin ang transparency.
Sa comment section sagutin ninyo, sino sa tingin ninyo ang may hawak ng katotohanan dito? Si Marcoleta na nagtutulak ng exposure o si Lacson na nagsasabing shut up and let us work? Drop your thoughts. At kung may clips kayo ng hearings, i-share din para mas ma-verify natin ang facts together. Mga kapatid, huwag tayong maging passive viewers. Ang korupsyon na ito, hindi lang sa Senado, nasa buhay natin ito. Yung baha na hindi natatanggal, yung pera na nawawala, yung pag-asa na nauubos. Si Marcoleta sa kanyang privilege speech, sinabi niya, the people have waited long enough. Tama naman siya, tayo rin, waited long enough na. Mga kababayan, ay nako, sa huli, si Marcoleta pushing hard for answers amid delays and selective probes. Si Lacson naman defending his record pero hindi fully addressing the core questions. Sino ang tama? Kayo magdidesisyon base sa facts. Share this if you want real change. Comment your take, subscribe, like, bell on para sa susunod na exposés. God bless, stay vigilant at ipaglaban natin ang Pilipinas. Peace out.